Okay, napalitan na natin ng battery itong car jump starter ni sir at goods na mga master. Ayan, kulang na lang po ito sa charge mga master at testingin natin kung iilaw. Ayan, umilaw siya mga master. So paano ko ito pinalitan? Panoorin hanggang dulo mga master, baka sakaling magka-idea kayo. Welcome back mga master. Ito na po yung battery na ipapalit natin sa car jump starter na to. So 4 na pirasong 18650 na may capacity na 2600 mAh. So kailangan natin na mag-series ng 4 para maging 14.8 volts kasi yun ang battery niya na dati ay 14.8 volts. So 3.7 volts bawat isang battery times 4 equals 14.8 volts mga master. So kaya kailangan natin ng 4. Buti nagkasya dyan yung 4. Siyempre, yung inilagay natin ay true rated na battery mga master. Kaya ito, ginamitan ko na ng spot weld ko mga master. So dodoblihin natin yung ano niyan, yung kanyang tabbing wire mga master para mas matibay at siyempre mas makapal para hindi mag-init. At yung connection ng kanyang wire mga master, ayan, tatanggalin natin yung wire na yan na dati niyang battery. Yun din ang atin na ilalagay dyan at siyempre kung anong connection niya, ganun din ang gagawin natin para same lang ang connection mga master. At siyempre mga master, kailangan din natin gumamit ng LED kasi dyan natin ihinang yung mga wire. Ayan, 5 wire po ang ihinang natin dyan mga master. At bago muna ang lahat mga master, lagyan muna natin ng fiberglass tape. Ayan, para may balot siya mga master. At nabibili lang yan sa Lazada mga master, yung fiberglass tape. Ayan, so pagkatapos mga master, hinang na natin yung positive. Unahin muna natin yung positive wire. Yung pangalawang wire naman, ayan, pangalawang series, dyan natin ihinang yung pangalawang wire. Ayan, dyan banda mga master. Okay, at pagkatapos mga master, syempre yung pangatlo naman yan dyan sa pangatlong nakaseries. At yung pang-apat, ayan, pang-apat na nakaseries. At yung pang-5 last ay dito sa kanyang negative. Ayan, ganun lang kasimple mga master. At ito na mga master, lagyan na natin ng fiberglass tape ulit. Ayan, para hindi siya mag-shorted, para safe po yung ating ginagawang mga DIY battery. So ganun lang kasimple mga master. Dapat importante safe palagi yung ating mga ginagawa at kunting ingat mga master. Ganun lang ang diskarte dyan mga master. Ayan, doblihan pa natin ng fiberglass tape para sigurado talaga sure ball na hindi magkakaroon ng shorted. Ayan, at syempre mga master, ikabit na natin dito. Ayan, sa kanyang pyesa. Ayan, so hindi yan iilaw mga master, kailangan muna natin i-charge. Ayan, salpak natin. Ayan, umilaw na mga master. So buhay na yung kanyang pinaka-pyesa. Ayan yata yung pinaka-bimis niya mga master. At yan mga master, ibalik na natin yung kanyang pyesa at itornilyo na natin mga master. Ayan, kunting ingat lang, baka malaglag yung tornilyo doon sa pyesa. Siyempre magkakaroon yan ng or magsushorted dyan kasi bakal yung yung tornilyo. Ayan, ayusin na lang natin yung battery, yung wire niya para maganda at matakpan natin ng maayos. Ayan, subukan na natin takpan kung tatakpan na siya mga master at ayusin pa natin ng konti, medyo hirap. So ayan na nga mga master, natakpan na natin at kulang na lang ito ay charge. Ayan, umilaw na siya mga master. So maraming salamat sa inyong solid na panonood dyan. Kung may natutunan kayo sa video ito mga master, paki-like and share. Hanggang sa muli mga ka-DIY.